Mga karos, good morning. Ayan, bali walang pasok. Nag-declare tayo na cancel work muna. So galing na tayo ng Luminaw SpaceX at yung mga kasama po natin doon. Ayan sila. Ayan, bali ihahatid na po natin sila sa sakayan po. Bali mag-uuwian po sila ngayon sa Bulacan. Tapos babalik na lang po na madaling araw ng Lunes. Tapos sakto tayo naman, itong si Mulong, naka-schedule yung PMS niya dito sa Kawit Suzuki branch. Yan, bali lahat po ng project, wala po tayong pasok muna ngayon. Hindi talaga maganda yung weather, pabugso-bugso yung ulan. Sa Garden Premier project, kailangan matapos namin yung exterior part ng bahay. Kaya nagpa-cancel na lang tayo ng pasok kasi more on ang trabaho pang exterior na. So general cleaning na lang sa loob, pero hindi pa rin maganda magtrabaho kapag ganitong nag-uulan. Tapos sa New Leaf subdivision project natin, ayun talaga, sobrang apektado yung project natin doon. So dito rin sa Luminaw SpaceX. Yan, bali yung payroll natin gagawin natin ng mas maaga para yung ibang naka-stay in, makauwi na po sila at makapagpahinga na lang. Tapos yung ibang tropa naman, kahit mamayang tanghali, yung sa Anyana, ayun, wala rin tayong pasok doon. Tsaka rito sa Phase 5, mas maganda na yung nag-iingat. Yung kalsada medyo madulas na rin. Yan, let's go. Sa ano muna tayo? Sa may Kawit. Tara. Andito na tayo sa Suzuki Kawit branch. Yan, dito ko na lang sila binaba. Kaya mag-PTX na lang kayo dyan. Sa ano, balik kayo Lunes. Pandagdag nyo na sa pamasahe nyo. Tigahati na kayo dyan. Sakay kayo ng bus dyan, tapos baba kayo PTX. Hindi. Okay, ingat. Ayan, sinabay na natin sila rito. Mas mapapamura pa yung pamasahe nila. Okay, ingat. Okay. Tara. Bali mga karos, okay na tayo rito sa Suzuki Kawit. Ayan, nakarating nga pala kami rito bago mag 8 AM. Yan, bali time check sa 11:47 ha. Ngayon lang po na yung natapos. Simula nung mapunta sa akin to si Mulong, yung maintenance niya, PMS, basta yung other maintenance niya, dito talaga natin siya dinadala sa Suzuki at wala nang iba. Tapos yung tungkol nga po pala sa dashcam, ayan, pinalitan na po nila ng bago. Ang naging problema ko naman po ngayon, yung installer dito, yung installer, hindi po siya nakapasok ngayon, absent. Sa sobrang gusto na rin po natin to palitan, kompleto naman po to. Yung dashcam, yung kompleto, yung wiring papunta sa likod, at saka yung power supply papunta rito, kompleto naman. Ngayon, dadalhin ko na lang po to kung saan doon tayo nagpa-install sa may 13, doon sa isang sasakyan natin. Doon na lang po natin yung dadalhin. So hindi ko na rin po kasi mahihintay kung babalik po ulit tayo rito. Walang kasiguraduhan, baka marami pong customer at hindi po maasikaso. So ginawa ko, kinuha ko na po yung bago, yan, pinalitan ko na. Doon nga po pala sa mga nag-aalala tungkol dito, ayan na po. Bali kami na po yung magkakabit nito. Yan, sa madaling salita. Ayan mga karohas, kakain lang po muna ako. Meron nga po pala akong ipapaliwanag sa inyo kasi nagkaroon po tayo ng pasok sa Garden Premier project at saka sa New Leaf subdivision project. So sa ngayon, pupunta muna ako sa Wilcon para ma-finalize po natin yung tiles na ilalagay po dun sa mga poste dito sa New Leaf subdivision project. Simula po nung naibaba ko po yung mga taga Bulacan para dito sa Phase 6 project, naging ganyan lang po yung panahon. Yan, sayang at umuwi sila at sayang din hindi tayo nakapagpapasok sa ibang project. Yan, papaliwanag ko na lang po. Bali, dagdag ko na rito, baka makalimutan ko mamaya. Yung sa Phase 6, nawalan po doon ng kuryente. Kaya kahit po na gumanda yung panahon, hindi po sila basta makapagtrabaho kasi yung mga poste doon, mga hukay na puno na ng tubig. Hindi po gagana yung submersible pump. Yan, dahil walang kuryente. Ayun, ano na tayo? Sa Wilcon muna, manananghalian lang po muna ako rito. Tingin ako ng pwedeng kainan, tapos sa Wilcon tayo. Tara.
Ayan, okay na tayo rito sa Wilcon. Ito nga po pala yung napili nila client. Ayan na, dito sa screen 30 by 60. Ang bumili tayo ng 6 na box. Requesting for SAE 3. 6,000. Customer service. SAE 3 to customer service, please. Yan, pagkatapos ko rito, didiretso ako ng New Leaf Subdivision Project. Yan, para maibaba po ito dun. Tsaka pala mga karos, kanina nung nandun kami sa Suzuki, yan, may lumapit po sa atin na viewers and subscriber. Yan, maraming salamat sir, shoutout po sa inyo. Tsaka dito naman, may nakakilala rin po sa atin dito sa Wilcon. Yan, shoutout din po kay sir. Actually kasama dyan si Mami, yung partner niya. Hindi na kami nakapagpa-picture. Ayan, gusto ko lang po sana sabihin na maraming salamat sa walang sawa niyo pong suporta. Yan, dito po sa aming channel. Yan, palagi po daw sila nanonood. Let's go. Tara. Nandito na po tayo sa New Leaf Subdivision. Oh, bakit may truck? Ay, ngayon pa lang pala kinukuha yung sa Panambak. Ayun. Medyo umapaw na rin to eh. Madami na rin po kasi talaga to. Ay, sige shower out kay Avis. Shout out. Ayan hindi naman po umuulan. Sa nakikita ko, siguro magtutuloy-tuloy na po to yung weather na ganito. Ayan. Ano pare? Kala ko alas 10 ng umaga. Oo nga, kahit pa paano, at least nakuha na. Mukhang hindi pa rin makukuha lahat na pre. Ang dami pa rin May bisita tayo. Bakit may pentel pen to? Nagkaroon ng kilay. Nagkaroon ng kilay yung aso. Dito nagpapaumpisa na po ako rito palagay po ng pipe. Tapos ito yung water line. Ayan sa water line. Yung tinatawag na grabito o yung pinag-bistayan, pwede po natin mailagay dito. Kaya i-double check lang po muna namin yung yung layout nito. Ito ba yung pinaka-layout niya, yung sa tansi? Dito na. Teka lang. Para sa renovation at construction ng pamilya. Row house o dream house, lahat ay pinagbubutihan. Kasama ang Liendaki TV Vlog at si Jet Li sa himpapawid. Kalidad ang serbisyo, tiwala ang pundasyon, Liendaki Builders, sama mo sa bawat pangarap na tahanan. Liendaki Builders, TV Vlog, Jet Li Construction, renovation hanggang matapos. Kalidad ang gawa. Eto, bigla na lang kumulimlim uli yung panahon. Naibaba ko na nga po pala yung 30 by 60 na tiles na gagamitin po natin dito sa mga poste. Ayan, bali sa isang tiles, isa lang po yung makukuha po ron. Ayan, bali yung kapal niya po pala ng poste na to is yung may emphasize po yung design. So nasa po siya. Yan nasa 36 to 37 cm. So yun po, kung 30 by 60 yung kaputol, baka hindi na po magamit. Ayan, tinutuloy lang po rito yung hakot Panambak. Yan, may mga mababawasan pa po rito. Yan, may mga makukuha pa po rito, pero hindi ho yata malalahat. Tapos pagdating sa graba, maaaring baka magpadagdag pa po tayo nito. Yan, kasi mag-gravel bedding pa po tayo. Sa lawak din po nito, yan, maaaring kulangin po to. Yan, tapos buhangin din syempre. So bali ngayong araw naman po ng Sabado, hindi naman po yan matatapos lahat. Ang resume na natin dito ay sa Monday. So baka makapagpa-schedule na po tayo ng rito, buhos ng flooring Monday ng hapon, tapos itutuloy naman ng Martes. Yan, hindi po hindi po kayang lahatin to.
Bali, paano po tayo rito? Ang mangyayari is yung pautay-utay yung buhos natin dito by layering. Yan, by layer. So ito na yung pinagagawa natin dito. Doon yung mapupunta yung pinaka ano niya, kitchen sink. Tapos may outdoor kitchen dito. May utility area. May washing machine area dito banda paglabas ng pintuan. Tapos dito almost parang pinaka plain lang tayo rito. Pero magdadagdag kami ng service faucet dito sa bandang gitna. Yan dito banda. Yan. So dito, tapos bubuhay pa rin namin yung luma na nandito. Yan, medyo matrabaho po yung ano nito, yung plumbing and water line and storm drain niya. Medyo matrabaho kasi malaki. Tapos dito banda, magkaka floor drainage pa tayo. Tapos sa bakal, baka magdagdag pa po tayo nito. Ang babakalan na lang naman po rito, yung pinakamating ng flooring, pati yung dalawang kitchen counter natin. Isa sa labas, isa sa loob. Yan na lang naman po. Yan na lang yung mga babakalan dito. Halos matatapos na. Tatapos na tayo sa pag-purchase ng materialis ng bakal. Yung sa graba, itong floor area na lang, at saka yung dalawang kitchen counter, yun na lang yung paggagamitan niya. Pero yung sa buhangin, yung continuous tayo magpapadeliver niya kasi hanggang sa ma-install na ng tiles to. Yan. Nasaan na yung tiles? Yung tiles, nasaan? Ayun, ito. Ito yung tiles. Yan, pinakita ko na po yung design nito kanina sa vlog. Yan. Yan. Wow, ano ba to? Simento. Yan, mabilis yung simento rito. Yan. Tapos, pasabay na lang ako ng tubo ng D4 kasi maglalagay tayo ng pinaka clean out dyan. Yan, para sa tubo ng D4. Yan, pakapalagay na lang tayo rito. Yan, para sa catch basin pala ng tubo ng D4 dito. Tsaka dun, dalawa po yan eh. Yan, papalagay na lang tayo dyan. Tapos palitada, yun inaayos yun nandun sa tayo. Si client owner nga pala nakapamili na ng ng tiles. Lahat ng tiles po na gagamitin dito sa kusina, sa TNB, sa floor areas. Yan, nahintayin ko na lang po na malagyan po ng concrete flooring yan. Para pag nagpa-deliver tayo ng tiles, kahit dyan na lang po ilalagay sa pinaka flooring dito sa exterior. So ayan, dire-diretso tayo rito. Yan, mabilis po nakapamili yung kliyente ng mga tiles. Tapos nabili ko na rin yung para rito sa poste. Yung ano nga pala rito, yung update kanina, siguro between 6 AM to 8:30 AM nag-uulan. Pero naging makulimlim yung panahon. Sabi ko pumasok kayo. Yung mga gumagawa naman po dito, kahit ano po, kahit na lumagpas na tayo sa oras, marami na nasayang, maaasahan naman po yun dito. Kaya ang ginagawa ko, kinukompleto ko pa rin yung araw nila. Yan na, maaasahan po yung gumagawa rin. So dalawang araw na nangyari to, dalawang beses na. Isang araw din, feeling namin is akala namin talagang magtutuloy-tuloy na yung ulan ng hapon. Ayun, sabi ko pasok na lang. So nag-start na sila ngayon, magna-9 na eh. Nung nakaraan naman mag 8:30. Pero sulit naman po yung galawan ng mga to. Kaya hindi walang sayang. Kaya kahit pa paano, kinukompleto natin yung pinaka-araw. So yun yung sa materials, stockpile ito. Mukhang madami to kasi may lupa pa dyan banda sa likod eh. Yung kagaya nito na tinatabtab na. Kaya meron pa kasi yan dyan eh. Kaya mukhang marami. Siguro malaki yung papadeliver natin sa susunod pagka pinasimulan na natin buhusan po yan. Yan, medyo malaki rin to. 90 square meter, tapos tanggalin niya po yung 21. So ito 21 square meter. So ganun po kalaki yung bubuhusan. Minus nyo na lang. Ang mga project pala na hindi tayo nagpapasok doon sa Lumina Phase 5, yan, wala tayong pasok doon.
Yan, umuulan. Umuulan na. Teka, dito ako. Makabasa tayo. Ayan, sa Lumina Phase 5, hindi tayo nagpapasok doon. Ayan, bali yung ano pa lang kasi nag-declare na tayo na mga alas 8 na wala ng pasok kasi umuulan hanggang 8:30. Maaari po kasi sila talaga mabasa sa biyahe. So nangyari sa hiniram na lang po sila nung dati naming ginawa na project. Hiniram po sila. Tapos sa Anyana Bel Air West, yan, wala rin tayong pasok, ganun din. Baka mabasa sila sa biyahe, pero dito nakapagpapasok tayo kasi nandyan na sila. So stay in na po sila, hindi na sila babiyahe. Kaya kontrolado nila yung weather. So pagka biglang huminto at nakita nilang maganda naman yan, pwede silang pumasok. Pero doon sa ibang project kasi babiyahe pa po talaga. So yun lang naman ang kalaban sa construction. So itong area na to hindi ko pa napupuntahan. Eto. Yan, nakapagano na rin tayo rito. Pag-plastering na rin. Tapos ito, pinapaapaw na lang po yung panambak dito para sulit naman. Usapan naman namin yan, napapawin nila yan. Yan na. Kaya kahit punong-puno na, yan na, maglo-load pa rin po sila. So ito yung assignment dito sa newly project. Ito, preparasyon po muna. Siyempre bago po tayo magpa-concrete flooring, kailangan lahat ng sa waterline and plumbing, halos lahat yan maayos na. Yan na. Ang ginamit nga pala namin dito, PPR pipe sa waterline. Yan, PPR pipe po yan. Sa simula po nung last 4 project yata namin, hindi na kami gumamit ng blue pipe, puro ganito na. Yan. Diba? Tapos konting idea bakit pagka bumibili kayo nito minsan may guhit. Pwede kasing maging reference to para sa alignment. Kaya meron siyang guhit dito. Meron naman kayo mabibili na walang guhit, pero ayun, kailangan nyong tansyahin talaga kasi may mga alignment yan minsan. So minsan baka mamaya pag naglagay kayo ng elbow, wala na po sa sa linya. So ito, kaya may ganito po siya. Yan. Pag sa sa drain, lagyan mo na lang na putulan mo, tas IOP mo para may takip. Yung lalo na yun dito, yung mga floor dim, para sigurado, para hindi mabarahan. Ayan. So yan yung sa washing machine. Ang sa washing machine po, kailangan mas mataas po yung waterline nya kaysa dun sa machine or dun sa appliances. So appliances naman common ang taas niyan, mga 80 to 85. Yan yung common na height ng washing machine. Ngayon kailangan mas mataas tayo. So ang height nito pag sa finished floor line 110. Yung saksakan niya ganun din. Pero pwede naman natin itago. Pero ginagawa namin naka-expose na lang sa taas. Para kung sakali gustong bunutin ng may-ari, hindi na iuusog yung yung washing machine. Pagod na si Aris. Kailangan na. Siguro mga pastor, mga 3 balik pa nakikita ko. 2 hanggang 3. Kasi lahat to tatab-tab yan, paikot. So yun lang na. Yung nakuhang unit ni client owner dito, talagang literal na medyo matataas na yung lupa. Hindi naman po pwedeng yan. Nandyan lang yan. Unless magpapa-gardening sila. So advantage din to kasi pagka sa parking, halimbawa maraming bisita si client owner, example may mga e-bike, 2 e-bike na po ang kasya diyan, o kaya yung sasakyan, mga ganito, mga ganyan yung sasakyan, kasya po yan dito, saktong sakto lang po siya rito yung kasya nya. So advantage din niya. Ngayon kung hindi niya ipapapatag yan, hindi niya yan masyado magagamit. Kaya naman kung mga nakamotor yung bisita ni client, kasya rito. Hanggang dyan nga, pwede nga rin parkingan yan yung gilid na yan. Yan, malaki rin yan
So yan, kaya kailangan po tatabin lahat ng lupa. So ito lang naman kapag yan lang ang nagpapatagal. Pagka naubos yan, natapos yan, dire-diretso na tayo. Yung plastering po kasi nito, itong wall cladding na yan, abot yan hanggang baba. Yan, abot yan hanggang baba. Kaya hindi po pwedeng pabayaan na wala po siyang palitada. Aso yan, medyo matagal na yung vlog natin dito. Yan lang po yung assignment natin dito. Wall plaster, howling. Tapos nagtatambak tayo ng grabito at saka graba. Tsaka nagpapa-waterline tayo. Yan. Pala, Sabado ngayon. Mamaya payroll. Yan, nagawa na po ni Mrs. yung payroll. Siya nga pala si Mrs. Iniwan niya na ako kanina dun sa sa Suzuki Kawit branch. Gagawa pa siya ng payroll natin. Ayos na to. Okay na tayo rito. Schedule na lang for Monday. Additional na mga bakal. Yan, kukulangin pa to. Additional na semento. Yan, tapos pahabol tayo ng buhangin at saka ng graba. Yan yung mga ipapadeliver natin. Monday na yung delivery. Oh, Monday na. Sige. Siguro mga karos, tuluyan ang gaganda yung panahon. Sana bukas, araw ng linggo, tsaka Lunes, magdire-diretso na. Siya pala mga karos, maraming salamat po kay client owner dito sa project natin sa New Leaf Subdivision Project. Ayan, nagpabili po siya ng 2 lechon manok para dun sa mga gumagawa po dun. Yan. Dapat yan, kanina pang tanghali. Kaso nga lang medyo nagtagal po tayo sa PMS nito sa sasakyan kanina. Ayun, tama-tama naman kasi pagka payroll, yung mga trabahante po doon, meron po silang inuman session. Tapos syempre, hapunan na rin po nila to. Yan, again, maraming salamat po, ma'am. Yan, thank you po. Makakarating po sa kanila yan. Yan, dapat pananghalian nila yun Pero okay na rin, mamaya, panghapunan nila, tapos may pulutan pa sila, di ba? Tara. So nga pala, bumalik tayo rito sa Newly Project. So ito na yung mga natabtab na lupa banda rito. Ayan, nakita ko naman na yung magiging outcome nito. Yan, maglalagay na lang po kami ng konting parang asintada rito sa gilid. Tapos yon, kung hanggat maaari, pwede silang maglagay ng paso sa gilid. Yan kasi may mga tayo, excess na buhos or yung biga. Yan dyan banda, sa pinakailalim. So kailangan natin yan matakpan. Yung dito banda, yung paikot na lang yan. Tapos syempre yung dito banda sa may gate, syempre may ramp up dyan. Yung ramp up nito yung buhos. Yan, kung ano yung gagawin na lang namin sa gilid, siya rin dito. Para malinis talaga siya tingnan. Ayan. Uwian na po. Halos dito na lang po tayo tumutok sa Newly Project. Hindi ko na napuntahan yung Garden Premier Project. Yan, 4 na tao po yung pumasok doon. Isang tiles setter at saka 3 pintor. Yan. Yeah. So sa plumbing, ito po. So sa water line at saka sa utility drain. Yan, yan lang. Tapos pinaka-catch basin niya nandito sa gitna. Yung linya na to mga karos, yan? Yan na yung inabutan namin dito. Yung linya na yun. Yan na, gusto pa naman sana namin baguhin. Kaso nga lang, sakto na po kasi yan dito sa may sa may culvert line. Dito sa may culvert line yan, sakto-sakto na siya. Kaya hindi naman po sa gabal yan kasi pag natapos po namin yan, pantay lang sa flooring yan. Tapos mag-iwan tayo ng outlet. Uwian na po. Uwian na, pasahod na tayo sa tropa. Maraming salamat uli kay client owner. Yan, meron siyang binigay na pangkain kila workers dito. Okay na?
Yan. Patay metro para ano, sigurado. Iyan na. Oh, ito yung pinabibigay ni ma'am. Mag-thank you na lang kayo. Thank you, ma'am. Thank you. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw ng Sabado. Siya nga pala, may bisita nga pala tayo kahapon sa New Leaf project na nakatira rin po sa may New Leaf subdivision. Ayan, shoutout po kay Sir Jay. Yan, God bless po. And shoutout na nga rin po pala kay Sir Ricky Boleser Polhenio from Baguio City. Yan, God bless po sa inyo. And shoutout na rin kay Sir Daniel Balderrama or Dan Balderrama from Calamba, Laguna. And God bless po. At binabati ko po ng happy birthday si Ma'am Vivian Cabantok. Yan, God bless. More birthdays to come. And ingat palagi. Ito paalam po muna. God bless po sa ating lahat. Let's go. Tara.